Ina mo. Tatlong salita na kung ibabase sa mga bleep ay hindi maaaring madinig na madla, lalo na ng mga bata. Pero hindi ba sa kahit anong lingwahe, mas nauna pa natin natututuhan ang mga maruruming salita? Kailan nga ba nagsimula ang insultong akusasyon na ang paratang na ang nanay ng isang tao ay malandi at nagpapabayad para sa sex? Hindi lang naman yata sa Pilipinas may ganito. Pamana sa atin ng Kastila ang salitang puta. Ang murang kadalasang ginagamit ay puta de madre. Ayon sa isang survey na ginawa ng Slate Magazine noong 2013, ito raw ang mga pinakaginagamit na mga dirty words sa Facebook. Sa Ingles, ang pinakamalapit na katumbas ay son of a bitch, nang literal na ibig sabihin ay anak ng babaeng aso na may dalawa ring ibang makabagong kahulugan. Kung hindi haliparot, isang masungit na babae. Ika nga dati ng gobernador ng Albay tungkol kay Gloria Arroyo. She may be a bitch, but she's a lucky bitch. Ulitin natin, puta ina. Si Manuel Quezon, ang mapusok na Pangulo ng Pilipinas, ay kilala sa paborito niyang Kung si Mayor Digong Duterte ng Davao ang maging ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, makikilala siya bilang presidenteng nagmumura sa publiko. Napapatayin talaga kita. Kung noong araw ay kasusuklaman ang taong marumi ang bunganga, ngayon parang mas pinapalakpakan pa. Hilo ako sa niya. Pero alam niyo ba na ipinasa sa British Psychological Society noong 2014 ang isang pag-aaral ng isang universidad na ang pagmumura daw ay isang emotional coping mechanism na nagpapatibay ng ating damdamin. Isang magandang paraan nga raw ito ng pagpapasingaw ng mga naiipong emosyon. At hindi raw totoo na ang pagmumura ang lingwahe ng ignorante at mal-edukado. Sa kabilang banda, ang pagmumura pangaraw ay nagpapakita ng sopistikadong pag-iisip. Pero sa diskursong politikal sa Pilipinas, paano nga ba tayo humantong sa ganito? Ang pagmumura sa publiko, lalo na ng mga taong naghahangad sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno. Imbis sa maalibadbaran, tayo pa ay nagtatawanan, naaaliw. Bakit kaya? Dahil pagkatapos ng mahabang panahon ay may nangahas na basagin ang tabu sa harap nating lahat. O hindi kaya? Dahil pag nagmumura si Digong ay parang tayo na rin ang nagmumura. Basta ako. You have to stop it. Tayo na rin ang nagpapakawala ng emosyon ng mga sentimentong hindi natin masabi-sabi. Kumbaga, hindi tayo ang minumura niya, kundi nagmumura siya para sa ating lahat. You have to stop the Filipino people. O hindi kaya? Dahil sawang-sawa na ang mga tao sa mga pinupunong nagpapakita ng pagkakadisente o respetado, wala rin man pinupuntahan. Dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. Ano naman kaya ang masasabi ng ibang kuya natin dyan? Ano ba to? Paano kung ang makabagong diskurso politikal ay hindi na madaan sa matinong murahan? Kung hindi totoo ang Wharton degree ko, sampalin mo ako. Sampalin ko siyang Huwag niyong sabihin na ako nagsimula nito. Siya ang nag-upisa. Talk. Barilain lang. 157 P. Tuason, Cubao, Quezon City. Aantayin kita. Paano hindi? Mabiyuda si Turina nito. Ngayon na, gawin na natin ngayon. Mamaya, magbabago na naman isip niya. Ayaw ko. Mamayabang siya. Hamon sa sampalan, umurong. Hamon sa suntukan, umurong. Mag-number 2 muna siya, survey. Ang awiting ito ay inaalay namin sa lahat ng Pilipino. June, anong title nito? Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.